Guys, meron akong question sa inyo ngayon. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkamuhi o pagkapuot sa kapwa o sa matinding galit? Sagot, tingnan natin ang sagot guys, come on. Basahin natin sa internet, sa Got Questions, sa Google. Sinasabi ng Biblia na may positibo at negatibong uri ng pagkamuhi. Katanggap-tanggap na mamuhi sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Sa katunayan, ito ay katibayan na mabuting katatayuan sa Diyos. Sabi sa awit 97 verse 10a, ang lahat ng namumuhi sa masama ay mahal ng Diyos. Sa katunayan, habang lalo tayong lumalakad na malapit sa Panginoon, lalo tayong nagkakaroon ng mas malalim na kamalayan patungkol sa kasalanan, kapwa sa panloob at sa panlabas na buhay. Tayo ba ay nagdadalamhati at nangangalit sa galit kapag sinisira ang puri ang pangalan ng Diyos? Kapag nakakakita tayo ng espiritual na pagkukunwari, kapag nakikita natin ang kawalan ng pananampalataya at mga kilos o gawin na hindi maka-Diyos? Habang lalo nating nauunawaan at minamahal ang mga katangian ng Diyos, lalo tayong nagiging katulad niya at mas mapopoot tayo sa mga bagay na salungat sa kanyang salita at kalikasan. Gayunman, ang galit na negatibo ay yaong nakatuon laban sa iba. Binanggit ng Panginoon sa Sermon sa Bundok sa Mateo 5:22, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Utos ng Panginoon na hindi lamang tayo dapat na makipagkasundo sa ating kapatid bago tayo humarap sa Panginoon, kundi dapat din gawin natin ito ng madalian, according to Matthew 5:23-26. Ang mismong pagpatay ay tiyak na kinokondena at hinahatulan ng parusa, ngunit ang poot o matinding galit ay isang kasalanan ng puso at anumang kaisipan o kilos na may pagkapoot at pagpatay din sa paningin ng Diyos ay pagpatay din sa paningin ng Diyos, na kung saan ang katarungan ay hinihingi marahil hindi sa buhay na ito kundi sa araw ng paghuhukom. Ganoon na lang kasama ang pagkapuot sa harapan ng Diyos na ang taong napopoot ay sinasabing nasa kadiliman pa at wala sa kaliwanagan, according to 1 John 2 verse 9 and 11. Ang pinakamasamang sitwasyon ay yung taong nagpapahayag ng paniniwala sa isang relihiyon ngunit nananatili sa pakikipag-away sa kanyang kapatid o kapwa. Ipinapahayag ng kasulatan na ang ganitong tao ay isang sinungaling, according to 1 John 4:20, at maaari niyang dayain ng tao ngunit hindi ang Diyos. Gaano karaming mananampalataya ang sa maraming taon ay nagkunwaring lahat ng bagay ay mabuti at nagpapakita ng mabuti, ngunit sa wakas ay nasumpungang nagkikimkim ng galit laban sa kanyang kapwa mananampalataya. Ang poot ay lason na sumisira sa atin mula sa loob. Nagbubunga ng kapanglawan at kapaitan na sumisira sa ating puso at isipan. Ito ang dahilan kaya sinasabi sa atin ng kasulatan na huwag nating hayaan na ang ugat ng kapaitan ay sumibol sa ating mga puso. According to Hebrews 12:15, sinisira din ng galit ang pagiging saksi ng isang Kristiyano dahil inaalis siya nito sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon at sa iba pang mga mananampalataya. So maging maingat tayong gawin ang ayon sa ipinapayo ng Panginoon at makipag-ayos tayo sa bawat isa, sa ating kapwa, sa lahat ng bagay, gaano mang kaliit ang sigalot. At ang Diyos ay tapat na magpapatawad gaya ng kanyang ipinangako. Mababasa natin ito sa 1 John 1:9 and 1 John 2 verse 1. So guys, bumalik tayo sa tanong, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkamuhi o pagkapuot o matinding galit? So guys, sabi rito, Matthew 5:22, ang napopoot ay mananagot sa hukuman. 1 John 3:15, ang napopoot sa kanyang kapwa ay napopoot din sa Panginoon. Tama ba? Tingnan natin. So sabi rito sa 1 John 3:15, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid o kapwa ay isang mamamatay tao,
At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Hallelujah. So, yun. Sabi rin dito sa Mateo 5:22. Sabi sa Matthew 5:22. Teka, ang tagal mag-resume ng ng cellphone ko. Sabi rito, according to Mateo 5:22, ngunit sinasabi ko sa inyo, sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay pananagutin sa Sanhedrin, at sinasabi magsabi ng ulul ka, ay mananagot sa impyernong nagliliyab sa apoy. Sa ibang translation, sabi rito, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sino mang nagagalit sa kanyang kapatid ng walang dahilan ay mapapasapanganib ng kahatulan. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, hangal ka, siya ay mapapasapanganib sa Sanhedrin, ngunit ang sino mang magsabi, wala kang kabuluhan, siya ay mapapasapanganib sa apoy ng impyerno. Hallelujah. So guys, napansin nyo, no? Yung napopoot o nagagalit ng walang dahilan, siguro naiinggit, siguro may sama ng loob kasi siguro mahirap lang sila, yung kinaiinggitan niya mayaman, o kaya pangit siyang tao, o marumi siyang tao, yung kinaiinggitan niya malinis na tao, o kaya magandang tao ang kinaiinggitan niya. So napopoot siya doon o nagagalit siya doon. So may mga kahatulan pala yung mga ganyan tao. So hindi siya tatanggapin sa kaharian ng langit. Hindi niya makikita ang Diyos at hindi siya magpapalain ng Diyos sa buhay na ito. Cause yan pala ang kinaayawan ng Diyos, yung mga ganyang tao. Yung mga ganyang bagay na nararamdaman ng tao. So, kung gusto mong i-please ang God, tanggalin mo yung poot sa puso mo o yung galit sa puso mo towards the other person o towards sa kapwa mo, sa kapatid mo. Maging understanding ka and self-control, gentleness, meekness, kindness, lahat ng bunga ng espiritu, ng banal na espiritu. Sana magamit mo para hindi ka makaramdam ng galit o poot sa kapwa mo. Kasi wala naman dahilan. Ano ba yung dahilan nun? Yun. So guys, karaniwan daw sa mga ganitong tao, yung mga hindi pa nakakakita ng kaliwanagan, o yung mga taong dumadaan sa maluwang na daan. So, sila yung mga mapapasa impyerno pagdating ng panahon. So, hayaan na lang natin guys. So, alam na naman ng Diyos kung sino ang kanya, kung sino ang kanyang tupa, kung sino ang kambing. So, doon na tayo sa mga kambing. Sabi rin naman ng Diyos, iwasan natin ang mga ganyan tao kasi baka mahawa pa tayo. So, panalangin na lang natin sila para kahit pa paano, mabless sila ni God sa mundong ito at bago sila pumunta sa impyerno, makakita sila ng kaginhawahan sa Diyos. Okay guys? At sa kapwa nila. Para masarapan din sila sa buhay kahit papano. Kasi tulong na lang natin sa kanila yon ang pagpipray sa kanila. Because wala nang pag-asa yung mga tao na yan, kundi mainggit, magalit, mapuot, manalbahe, at gumawa na masasama sa taong kinagagalitan nila o kinapopootan nila. So guys, para sa ating mga Kristiyano, para sa ating mga anak ng Diyos, so tayo magsaya. So tayo magmahalan. 'Yon. So iwasan natin yung mga ganun tao. So tayo mga Kristiyano ang magtulungan, magpalakasan ng loob, magmalasakitan, mag-alagaan sa isa't isa. Kasi yun naman ang gawat plano ng Diyos sa ating mga anak niya, sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Okay guys? So paano? Napalakas ko ba yung loob nyo guys? O natanggal ba yung sama ng loob nyo sa mga taong nagagalit sa inyo na walang dahilan? So,
basa lang tayo ng Word of God, ng Biblia, sigurado mawawala na yung mga sama ng loob natin sa mga tao na yan, na patuloy na binubulag ni Satan ng demonyo para magalit sa atin. Wala naman dahilan. Okay? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Ayun. So, babad sa presensya ng Diyos. And sigurado yun. Hindi na sila makakapamasok sa buhay nating lahat. Okay? Hindi na sila makakapasok sa mga buhay natin. Iwasan natin sila. Distansya sa mga katulad nila. Okay, guys? So, that's it for now. Yun lamang masasabi ko. This is Mami Yang, wishing you the best in life. See you next time, and God bless everyone. Bye for now. Sweet dreams mamaya. Happy afternoon.